Kaya, yung pagkakataon at maging handa sa anumang hamon ng buhay na maaaring dumating sa atin bilang mga tao ng Diyos. Hanggat nagpapakabuti ka, ang dami ng sinasabi sa iyo. Gumawa ka ng masama, marami rin sasabihin. Gumawa kang masama, gumawa kang mabuti, marami sasabihin. Pag inintindi mo lahat yan, mas stress ka. Hindi na kailangan. Basta nasa Diyos tayo, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, okay na yun. Nagsisimba ka, nakakatulong ka sa kapatid mo, hindi mo sinayang yung pagkakataon. Naging mabuti kang tao. So, parang ang layo. Anong kinalaman nun? Isang kong dalaga. Yan na. Tingnan nyo, ang galing ng parables talaga. Sa pamamagitan ng pagiging handa, mas magiging maagat tayo at magkakaroon tayo ng mas maayos na resulta sa anumang gawain o mga pangyayari sa buhay natin, lalo na sa usaping pangkaligtasan. So, inilalatag natin ngayon sa umagang ito, pagbalay-balayin po natin the parable of the 10 virgins. So, pasok na tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Christ has been describing some of the events of the end times, including what is called the second coming. Yan, dito dinidiscuss to, yung ikalawang pagparito. He has been warning them that He will arrive with no notice. Tinanggit natin kanina, Mateo 24:36. Interrupting the daily activities of all of those who expect life to simply go on as it always has. According to Matthew 24:36, but of that day and hour knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Siya lang magpapasya. Ano? Siya lang ang magpapasya. Those who follow Him must live in a state of readiness for His return. Jesus could come back at any moment as King and Judge. Walang oras, walang binabanggit na anumang pagdating. Kaya nga inihalin tulad sa magnanakaw. Surprise. Ano po? The parable of the 10 virgins, Matthew 25:1-13. Ano ang nakatagong simbolo nito? He now begins another parable to illustrate this point using a common scene from the daily life of the Israelites in this era. Diba? Kung ano yung nangyayari doon sa time nila, isinasample ng ating Panginoon Jesus sa kanila. In this, He uses the idea of unexpected bridegroom. Jesus says that the kingdom of heaven will be like 10 virgins who went to meet the bridegroom as part of a wedding procession. They took lamps because this part of the celebration took place in the evening. The word virgin was often used in this culture to describe young, unmarried women. So dito pinapakita yung salitang yon. One word lang, innocent. Yun lang. Wala nang maraming paliwanag. Ayan sila. This group of young women would have been bridesmaids or bridal attendants. This procession would take place after dark and each participant would carry a lamp to light the way. Yun, kaya pala sila ay bahagi doon. Meron pala silang gagampanan. Lalagyan nila ng ilaw yung daan. Ano ha? Yun ang ano doon, ganap. Ayan sila. Wedding celebrations were often multi-day events and those waiting for the groom to come and collect his bride would not know exactly when he would arrive. Walang oras. Late na. Diba? Mga ganon. Ang tagal naman ng ikakasal. Yeah. 25:1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. So, focus tayo ulit. Yun daw kaharian ng langit. Inihahalin tulad, diba? Inihahalin tulad. Kaya hindi literal. May paghahalin tulad. May parang metaphor. Ganon. Analogy. Halo-halo. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay makitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Tingnan niyo po kaya Tagalog-English ang binabasa natin para yung hindi makaintindi ng malalim na Tagalog, di magigets niya sa English. Ang 5 sa kanila ay mangmang. Tingnan natin. Yung 5 raw, mangmang. At ang 5 ay marurunong. Yung 5, wise. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Ito ayan na nakalagay dyan. Ang mga mangmang nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. So parang ipinakikita dyan lagi yung pangyayari na okay ito hindi.
lang, ano? May dalang reserba, walang dalang reserba. Ba't para saan ba yun? Ba't maglalagay ng reserba? Halimbawa nga lang yun, kasi nga, may hinihintay sila eh. Hindi nila alam kung kailan darating. O, ayan ang ilaw. Eh ngayon, flashlight na, USB pa. Eh ngayon, ganyan yung ilaw. O, syempre, nauubos siya. Eh wala kang dalang reserbang langis, mamamatay yung light ng wheel. Blackout. So parang ganun pinapakita. Ano ba? 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. Walang reserva daw. So nangyari ngayon, blackout yung kabilang side. Tingnan niyo po, ano pinararating? Napakagaling ng parable talaga. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. So ito ay, lagay na nga natin, may reserba, nakalagay dyan. Ito, wala. Walang reserba. Ang galing ng pagkakakwento. Ano po? The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Bagsakan sila. Siguro, dami ba naman po kasi ba't pinahawak pa ako nito? Alauna na ng madaling araw. The bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halika kayo sa lubungin ninyo. Ha? Di na sorpresa sila ngayon. Ayun yung Matthew 24:36. Ang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay gaya ng magnanakaw, masusurpresa kayo lahat. Kakaabang nila, nagkasurpresahan ngayon lahat. May sumigaw na nariyan na daw ikakasal at salubungin. Eh wala na yung ilaw. Welcome the Lord at midnight. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom comes, go you out to meet him. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Ito na, dadaan na. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, ito may sinasabi dito, pahingi naman ang kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Ba't sila humihingi? Eh may reserva. Sila wala. So ano ngayon ang pinag-uusapan dito? Handa, naka-ready sila, hindi handa. Diba ganun lang naman? Kaya nga sabi ko, napakaganda nung nung mga parables na to. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Sumagot sila, hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Sabi nitong mga ito. So, hindi daw pwede. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila. Pay attention sa mga naka-highlights. Ayan. Habang wala sila. Kita mo na? Dumating ang lalaking ikakasal ng 5 nakahanda. O yun o. Handa. Ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Sa madaling salita, naiwan sa labas. Ang 5 umalis. Hindi na kayo ngayon welcome. Diba? May pinapakita yan ngayon na sa atin, puntos. But while they were on their way to buy it, the bridegroom arrived. Those who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. Maya-maya dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin niyo po kami. Kapag inintindi mo, parang sama naman ang loob, sama naman ang ugali ng ikakasal. Hindi yun ang pinaparating. Ang ipinag-uusapan dito, handa, hindi handa. May dadating may dadating. So lumalarawan yan ngayon, pagka tinanong mamaya, ano po?